kaka-graduate ko lang nung high school nung high school ako noon. Uso lang noon, parang ang pinaksikat lang noon parang typewriter. Kasi graduate ako ng high school, 2001. I'm 27, this is my second course sa Paris University. Naalala ko pa noon ang high-tech lang noon, parang naalala niyo ba yung MIRC? Usually hindi niyo naabutan yun. And then YM, yan. Yun yung mga sikat that time. And hanggang sa dumating na yung MySpace, Friendster, hanggang naging Multiply, and ngayon, meron na tayong Facebook, yun nga, meron na rin tayong So yun, nagbago talaga yung panahon. Dahil doon kasi, nung graduate na ako ng college, nakapunta na ako ng ibang bansa, and because of the social media, nakapag-interact tayo sa mga taong malayo sa atin. And then, nung pagbalik ko nga, nag-enroll ulit ako kasi gusto ko talaga ng mass communication eh. And pagdating ko nga din sa Philippines, parang because of the social media din, sa interaction natin sa Facebook, nakapagbuo rin ako ng organization because of Facebook. So I'm the president of United Society Brothers. Nag-organize po yun ng what do you call this, mga charity events. So pang-ayon na namin, nakapagpunta kami sa mga bata, sa Tondo Manila. Tapos yung fund namin, naiipon lang dun lang sa member, meron din kaming treasurer on that. And then, so yun, ang ganda nung, and then right now, dahil din sa Facebook, online, nakikita natin na talagang through Facebook talaga, nakagawa tayong mga assignments, online, nakapag-interact tayo, din alam natin nangyayari sa school, even the professors, nakapag-share din ng mga dapat natin gawin sa school. And then dumating nga yung time na, actually active talaga ako, meron akong Twitter din, meron din akong Facebook, isa lang account ko sa Facebook. So dumating yung July 4, so parang pag-gising ko ng July 4 ng umaga, kasi pasok ko sa school lang. Ang daming calls, punong-puno ng message yung cellphone ko. And then takang-taka ako, ano yung kumakalat ng poster sa'yo? And then pag online ko nga, nakita ko yung message inbox ko na punong-punong siya. It's more than 1,000 messages. Tapos yung phone ko, talagang daming missed call. Then tinignan ko nga, sabi ng mga friends ko na may nag-post something about you. Doon pag tingin ko nga meron niyang poster doon na nakasulat na itipiting my name. Tapos yung pictures, may logo pa ng school, mayroon din logo ng institute namin na nagkakalat daw po ako ng HIV. Through pakikipag-sex, lalo pa, nagulat pa ako, gaya pa. Lalaki pa yung kinakalat ko daw yung sakit na yun. And then, please share this to all people. Yung mga friends mo, i-share nyo. Hanggang sa kumalat na siya. Hanggang sa isang post, nandun nga parang 10,000, hanggang umabot na siya ng ibang bansa. Nagulat na lang ako pati hanggang dumating yung time na nabully na ako, na yung pinakamasamang message na mamatay ka na, so ginagkaluluwa ko sa impyerno. And then, for me kasi yung first day, hindi ako pumasok. Sa dami kong sinasagot na message about yung mga relative ko abroad, pag ganyan. Kasi sabi nga ng mama ko, okay ka na ba mo? Sabi ko, ba't ginawa yun sa'yo? Miski ako nagtataka kasi wala naman talaga akong kaaway. Wala akong kaaway sa school. Wala naman akong ginawang atraso. And then inisip ko na lang, yung nangyari baka identity fraud, which is parang, marami kasi kung parang kumukuha ng information natin, mga pictures natin, gagawa ng account para mapalahuran ng tao or para manggamit ng tao. So siguro inisip ko parang, is it about ginamit yung name ko, tapos doon naman sila galit. Tapos, since yung poster, meron ng AIDS Society of the Philippines, or naisip ko, siguro ganito sa organization ng AIDS Society of the Philippines. So yun, una talaga masakit. Nasaktan ako dun sa mga paratang na yun. And then, na-depressed din, pero sabi ko, hindi naman totoo eh. Kaya ang ginawa ko after that day, yun, pagpasok ko,
iba yung dating. Pagdating ko ng LRT, nare-recognize ka na, iba siya yung, although hindi nila alam na sinasabi or hindi mo narinig yung pinag-uusapan nila, ay siya yun, sabi ko, wow, ganun pala katindi yung social media na mabilis maikalat because of that. Yun, pagdating sa school, parang ang lungkot-lungkot ng lahat. And sabi nila na hindi sila naniniwala doon. So maraming naging concern kahit sa online na dami nag-add sa akin. Yun, malungkot talaga pero tinabayan ko na lang yung loob ko. Hanggang sa pinatawag na ako ng dean namin, are you okay? And nag-psychological exam pa. And then, yun, tapos naggumawa pa sila ng video, in-upload nila sa YouTube na we love you Kuya Mon, kaya mo yan, laksan yung loob nyo. And then yun, maraming ang views. And then mga friends ko nga sa Ateneo, kasi nga, dati ako may computer shop, yung 129, kung alam niyo yun, dun sa Katipunan, katabi ng KFC. So yun, sumusupport na din sila sa akin, kaya salamat. Then may mga friends din ako dito sa UP nga, yung team, may ginagawa kong team dyan eh, may naglalaro sila ng Dota eh. So yun, nakita ko yung support din ng mga friends ko sa UP, kaya thank you. Tapos, ang nangyayari nga, ang ginawa ko, since ginather ko yung mga information, kinuha yung mga sinend ng mga kaibigan ko na print screen, yun din yung allegedly na ito yung mga unang nag-post. So yun, dinala ko lahat yan sa PNP alone. Pumunta ako sa CIDG Cybercrime Unit. And then pinakinggan naman nila ako, tinulungan nila ako, and then ito yung magagawa natin. Pero ang nangyari lang, I failed to send yung may IP address. Importante kasi yun eh. Kasi as evidence, malalaman doon kung saan yung location ng nag-upload, which is yung location nga, yung nag-upload nga ng pictures na yun, wala namang mukha. Parang anime lang siya, and then yung poster ko, yun yung kumalat. And then naiintindihan ko naman, di naman masakit sa akin yung mga share, yung mga comments nila, kasi parang pinotektahan lang din nila yung kaibigan nila. Na if ever makita nga nila ako, parang baka mahawak sa taong to. Baka makita niyo yung taong to. Kasi nakalagay pa yung telephone number ng AIDS Society of the Philippines na pag nakita niyo to, tumawag kayo agad sa office. So yun, hanggang ang ginawa ko, hanggang sa sinabi nga ng CIDG na ang magagawa lang nila, ang dapat kong gawin, yung mga nagbigay ng mga screenshots sa akin, dadalhin ko pa doon sa PNP, sa CIDG. Kasi walang direct na batas eh. Kailangan lang natin, pwede natin gawin to na evidence lang siya ng paninirang puri or libel. Pero wala talagang batas kapag ginawa mo that time, yung kaso na yun online. Tapos yun, pagdating ko doon, medyo malungkot, and then pumunta pa ako sa AIDS Society of the Philippines. Sabi ng AIDS Society of the Philippines, hindi na sila magsasampa ng defamation kasi hindi naman mahanap yung talagang gumawa nito.